Blessed Monday sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay muling dinako ng Panginoon sa oras na ito upang mapaalalahanan kung saan tayo kabilang. Amen po ba? Sa Gawa chapter 14 verse 1 hanggang 4. Gayon din ang nangyari sa Iconia, sina Pablo, Bernabe, pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't marami sa Hudyo at Grego ang sumampalataya. Ngunit may mga Hudyong ayaw sumampalataya, sinulsulan nila ang mga hintil at nilason ang kanilang isip laban sa mga kapatid. Matagal-tagal na nanatili roon sina Pablo at Bernabe at buong tapang na nangangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kaniyang kagandaang loob sa pamamagitan ng gumawa ng mga kababalaghan. Verse 4, kaya't nahati ang mga tao sa lungsod, pumanig ang iba sa mga Hudyo at ang iba namay sa mga apostol. Nahati yung taong bayan. Yung iba ay pumanig doon sa kasinungalingan at yung iba naman ay pumanig doon sa katotohanan. At kung tayo ay isa doon sa bayan, saan tayo papanig? Dito ay mahusay na ipinangaral ni Pablo at saka ni Bernabe yung salita ng Panginoon. Pero may mga tao pa rin na hindi naniniwala, pero naunawaan nila. Narinig nila yung salita ng Panginoon. Merong katotohanan, merong hindi naman magandang panunulsol ng mga Hudyo diyan. At nahati yung kapulungan. Saan tayo papanig mga kapatid? Sa katotohanan? O nagde-decide tayo dahil sa panunulsol ng iba? Ang theme natin sa umagang ito ay ang taong binayaran sa huli ay pinagsisihan. Alamin natin saan ba tayo kabilang. Kanta muna tayo ng isang kanta. I belong in your presence. I am not alone, always with you. Even though I walk through the valleys of death, even if I pass through the midst of a storm, I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me and fill me with the fullness of the Spirit. And hide me in your presence. Let your glory cover me. Sapa. I belong in your presence, and I am not alone. Hindi ka mag-isa. Always with you, even though I walk through the valleys of death, even if I pass through the midst of the storm, and I can do all things, amen, through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. Fill me with
your glory cover me, and I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me, fill me with the fullness of the Spirit, find me in your presence, let your glory cover me. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, I belong in your presence. Hayaan ninyo, Panginoon, na sa panahon na merong kahatian, Panginoon, at kailangan naming mamili, ay malaman namin na we are belong in your presence. Kami kabilang doon sa liwanag, Panginoon, at hindi doon sa kadiliman. Salamat, Panginoon, at nililiwanag mo ang aming isip, ang aming puso to decide what is good and what is right, O God. And you are helping us to choose to do the right thing upang wala kaming pagsisihan sa huli. Salamat sa inyong guidance, O God, at tulungan gabayan nyo kami, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. At good morning sa bawat isa. Blessed Monday. Amen. Morning sick. Sinisip na naman. Pastor AJ. Allergy po kasi ito. Pag malamig ang panahon, sa kapag wala akong pera, yan, sinisipon. Allergy. Sister Jarhin. Mohika. Sister Sidita. Good morning. Good morning po. Sister Mayan from Tainan. Good morning. At sa aking asawa from Philippines. Sister Lovely Tamani. Ate Sel, good morning. Yan. Blessed morning, Pastor. Pag-uusapan natin ngayon ay ang taong binayaran sa huli ay pinagsisihan. Amen and amen. Punta natin sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5. Ang taong binayaran sa huli ay pinagsisihan. Matthew 27 verse 3 to 5. Matthew 27 verse 3 to 5. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka, sagot nila. Inahagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Good morning, kapatid na Jess. Si Judas ay binayaran ng 30 silver of coins, mga kapatid. At sa huli ay kanya itong pinagsisihan. Dumating yung time na yung kanyang sariling kaibigan, no, lagi niyang nakakasama ang Panginoong Jesus, ay ipinagkanulo itong Judas na ito dahil lamang sa ibinayad sa kanya ng mga may katungkulan, no, may mga katungkulan sa bayan sa panahon na yan. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak, sabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabang yaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila ng salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. No? Dahil sa pera, no, dahil sa ibinayad kay Judas ay ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Pero ang maganda niyan, makikita nyo dyan,
lesson sa atin na sa huli ay kanya itong pinagsisihan, mga kapatid. Matthew chapter 27 verse 15 to 26. Or sige, doon na tayo. Diyan na tayo sa Matthew. Matthew 27 chapter 15 to 26. Merong tagpo dito na kung saan ay kailangang mamili yung mga tao. Kung sino yung papalayain, si Barrabas o si Jesus. Matthew chapter 27 verse 15 to 26. Morning. Tuwing piyesta ng Pasko, kinaugalian ng mga gobernador o kinaugalian ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ang taong bayan. Kita niyo ito? Ang taong bayan. Good morning po, kapatid na Jenny Escobar at kay Ninang Geraldine Flores. Noon ay may isang kilalang bilanggo na ang kanyang pangalan ay Barrabas. Tandaan niyo po yan, ano? Merong nakabilanggo, Barrabas ang kanyang pangalan, piyesta noon, at yung gobernador ay magpapalaya siya ng bilanggo. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Yung tagpo na ito ay nagkatipon yung mga taong bayan. Ewan ko kung sa munisipyo sila nagkatipon. No? Nagkatipon yung taong bayan, tumayo yung gobernador. No? At ang sabi niya dyan, sino ang gusto nyong palayain ko? Ibinigay niya yung desisyon sa mga tao para pumili. Sino ang palayain? Verse 19. Hindi lamang iyan. Samantalang, atras tayo. Sino ang gusto niyong palayain ko? Si Barrabas o si Jesus? Verse 18. Alam ni Pilato na inggit ang nag-uudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay